Po, four kinds. Meron po kaming imelda, meron po kaming hito, meron kaming red tilapia, tsaka saltwater tilapia. Saltwater tilapia. Meron din po pala kaming freshwater na shrimp na ulang. Okay. Yan, puro hito po yung nandito sa bungad. After nung dun sa tank. Yan. Tapos puro hito na to. Ito yung malalaking hito. Ito yung Tignan po natin sila maliliit nung pa. magte-test weight para makita nyo para makita natin yung test weight natin. Natin yung test weight. Ito yung tawag dito, safety tank ba? Or Ano po yun? ito tank yung tinatawag? Ayan po gagawin namin biofloc. Biofloc. Papakita ko po sa inyo mamaya yung parang pinakang produce na namin sa tank. Kasi kung sakali baka gayahin namin. Ito yung style na. Meron na rin kaming gawado pero hindi ganito kalaki. Medyo may technical aspect lang po yung biofloc pero learnable po siya. Okay ba? Biofloc pala tawag dito. Iba pa yung tank na sinasabi mo na Medyo maputi po. sige ba? Kaya sila ng yung titignan yung size ng hito. Ito ba yung patokan natin? Ano ba yan? Ipukulong na natin. Wala pala po. Kulong mo na. Sabihan mo ako kung isahagis ko na ha. Pwede na? Yung tuloy ng mga hito nakakaw sila talagang pupuntahan nila yan. Bulabog ano? Ano tawag din sa lambat na yun? Ang tawag ko namin dyan pamukot Yun pala yun. Pero marami hong Pamukot. klaseng size ng net na pwede nyong gamitin para mapukot po yung isda. By sizes din May sizes din. Ito ho yan, maliit ho ang mata. So, pang malilito siya na isda. Pero kami ho kasi ginamit na lang ho namin just for the sake of pag-test weight. Pag-test weight na rin. Isang piraso na lang. Ano kaganda pag tinitest weight? Anong advantage? Namomonitor ho natin yung size nila. Tsaka nakakapag-adjust tayo ng feeding. So nakukuha natin yung target na growth nila. Kaya 3 months. Mahalagang malaman yung no? Yung test weight niya. Ano na yung feeding po na ginagamit sa kanila? Kami ho commercial feeds commercial pellet. Commercial pellet. Tapos 3 klase yun starter, grower. Medyo ano po siya, merong mash, yung parang powder. Meron din yung pang fingerling. Meron yung pinakamaliit na pellet hanggang lumaki siya. Meron naman yung feeding guide na binibigay ang supply. Tapos meron silang timbangan. Tapos tinitimbang na lang ho namin. Tapos bibilangin namin. I-divide ho namin yung total weight sa number of pieces. Para makuha namin yung average body weight ho ng population. Okay. Tapos alam rin ho namin kung ilang piraso yung hinuhulog namin. For example ho dito, 13,000 pieces. So i-multiply na lang ho namin yung average body weight by 13,000 pieces para makuha namin yung total biomass ng isda. Then we will adjust our feeding. Ano ba usually average kailangan pagka ganun kadami? Paanong average ho? Yung sa halimbawa sa 30,000 na divided by for example ho, di kumuha ho sila ng isda. So ang timbang ho ng isda for example na nakuha is 12 kilos. 12 kilos. Tapos ang piraso ho ng isda na nakuha ay say 40 pieces. So 12 kilos divided by 40. So 0.3 kilos, ibig sabihin 300 grams ho ang isang isda. 300 grams dapat. Hindi naman po dapat. Pumapatak po siya sa ganung consumption na nila. Bali, tas ita-times na ho namin yan by
population, which is 13,000. So we have 3.9 kilos, o 3.9 tons. Pag sa 300 grams ho, nasa 2% ho ng body weight. So 78 kilos ho ang kakainin nila for the whole day. Whole day lang yan. Whole day po yun. Medyo Kasi- marami. Oh, medyo marami. So, Pero at least natatansya para hindi sila magkainan eh no. tsaka po yung namomonitor nyo Mamonitor din po yung cost. No. Tapos Kasi yung bilis kung- ng paglaki nila. Kung hindi nyo po i-monitor, baka ho tumagal yung culture ng 5 months, 6 months. Oo nga. Eh yung Ganun nga 2 nangyayari, months, oh, yung 2 tumatagal. months ho na yun, ang dami hong expenses na na-incur ng farm. Oo nga. Ayan. Up, may nahulog. Oo nga, importante nga yan. Kaya doon tayo. Tapos gaano kaluwag tong ano? Depende Ano sa doon? dami. Kami ho, ang stocking namin, ang tina-target namin sa hito, 75 per square meter. Baka ho itong cycle namin, makakuha namin. Ngayon ho kasi parang nasa mga 25 lang sila or 30 1,000 na isda per na square isda meter. per square meter. Ito ho, 525. 35 per square meter na isda. 35 dapat sa Yun po per yung square ginagawa meter. namin ngayon. Okay. So bawat isda, iba-iba po ang stocking density. Mm. Sa hito lang ho, maganda yung stocking density nila mataas. Kasi bimodal sila eh, nakakahinga sila sa hangin. Hmm, Pagka ho ibang isda yan, sa 25 or 30, nahirapan eh, no? Ano na. magkakaroon na ho kayo ng mortalities. Magkakaroon ng oxygen depletion, mamatay yung isda niyo. 3.25. Kaya ho yung sinasuggest ko sa inyo sa Imelda, Babalik ko na. hindi ho Oo. sila bimodal breeder eh. Hmm. They depend on oxygen sa tubig. Hmm. So, kailangan nyo ho ng aerator. Kung hindi ho, mamamatay sila. Oh, kahit nasa earth pan sila. Kahit nasa earth pan ho sila. Okay. Magkakaroon ho ng problem. Okay. Lalo na ho pagka mataas yung stocking density nyo. Oo nga. Okay. So, sa Imelda ho, ang stocking density natin, mga 2 to 3 lang ho yan eh. Pieces. ganun. Per square meter. If you want to grow them mga 1 kilo, 2 kilos per Okay. square meter. Pero kung may aerator ho kayo, makadadagdagan nyo pa. Okay. Punta na tayo sir sa Kasi para makita natin sa Imelda.